totoong tunay na Diyos, mga kapatid, edi meron palang hindi alam si Allah sa araw ng paghukom, kaya siya ay nagtanong. Di ba ba? Batay sa pahayag, tinanong ni Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, mahabagin at maawain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace and the bountiful blessing of Allah be upon us. Mga kapatid, akin ngayong sasagutin ang misconception ni Mr. Wendell, yung hindi niya na bagay na intindihan. Ipapaintindi ko sa kanya. Sinabi ni Brother Ryan, actually, nagkakaiba ang target. Ang target nito ni Brother Ryan, ipapaliwanag sa kanya nga si Jesucristo, ayon sa salita ng Allah sa Quran, ay si Jesucristo nag-deny nga siya ay nagpasamba sa kanyang sarili. Hindi siya nag-utos sambahin ang kanyang sarili. Yun po ang punto ng ating Muslim brother. Pero naman ang punto rin ni Mr. Wendell na ang Diyos pala nila hindi nakakaalam kung ganon. Hindi raw nakakaalam ang Diyos kasi nagtatanong ang Panginoon. Okay. They are departing the way actually, nagkakaiba ang tunada. Ang isa nagpapatunay nga, si Allah nagpapatunay nga si Jesucristo ay hindi nagtuturo nga siya ang Diyos. Ito naman ang kay Mr. Wendell, ang sa kanya namang isyo, hindi pala nakakaalam ang inyong Diyos. Okay. Pakinggan natin anong sinasabi. Na nasabihin ng Allah sa araw ng pagkabuhay na muli, O Isa, Jesus, anak ni Maria, ikaw ba ay sinabi mo sa mga tao na itinuring ninyo ako bilang at ang aking ina na dalawang pagsamba bukod sa Allah o tinuring nyo akong Diyos? Tinanong siya ng Allah, sinabi mo ba sa mga tao na ituring kang Diyos at si Maria? Anong sagot ni Jesus? Ano sabi kang ina ni Ka Wendell? Panginoong Jesus. No? Ang tanong, anong sagot ni Jesus nung tinanong siya ng Allah sa araw ng paghukom? No? Tinutos mo ba sa mga tao na sambahin ka? Tumagon si Jesus, bilang pagluluwalhati sa Allah. Sabi niya, Subhanaka, bilang pagluwalhati sa iyo, hindi maaaring sabihin ko sa mga tao ang hindi totoo. Kung sinabi ko man ito, tiyak. Okay, yon mga kapatid, kaniyang pahayag batay sa Quran. So, kung ating susuriin mabuti ang kaniyang pahayag, mga kapatid, hindi lilitaw na kung si Allah talaga ang tunay na Diyos, o totoong tunay na Diyos, mga kapatid, hindi meron palang hindi alam si Allah sa araw ng paghukom, kaya siya ay nagtanong. Di ba ba? Batay sa pahayag, tinanong ni Allah ang ating Panginoong Hesus kung itinuturo ba na ng ating Panginoong Hesus na siya ay sambahin at ang kaniyang ina. Okay? Na dahil nagtanong si Allah, ibig sabihin na hindi niya alam. Okay? Bago tayo pupunta, ang sagot nito, Biblia rin para maintindihan natin, mga tinatawag school bukol ng mga interpretasyon. Sarili niya na hindi daw nakakaalam si Allah. Pag nagtanong pala, hindi nakakaalam. Sabi ko nga, Mr. Wendell, kung kayo po ay mag-job, tingnan mong footing mo mismo muna. Bago ikaw magbato ng mga issue laban sa Islam, tingnan mo muna ang sarili mong Biblia, kung ikaw ba'y nagbabasa o hindi. Kung magtatanong pala, ay hindi nakakaalam, mamaya ipakita ko yung mga bersikulo sa Biblia. Ang dami nga ang Diyos ay nagtatanong. Pero ngayon, ipaliwanag ko sa iyo. Bakit nagtatanong si Allah? Magbigay ako ng analogy. Okay, magbigay ako ng analogy para maintindihan ni Mr. Wendell. Example, ako isang teacher. Araw-araw, nagbigay ako ng quiz. 1 to 10, 1 to 20. May mga estudyante, 3 o 4, palaging nakakuha 2, 3, 0. Marami pang absences. At the end of the month, may mga absences ang dami. Okay? Tapos, itong mga estudyante na ito, during the final exam, alam ko nga hindi ito makapasa. Dahil sa daily quizzes pa lang, 1 to 20, nakakuha lang ng 2, 1, 2, 3, 4.
palagi pang absent. Pero in the final grading, magbigay ako, before the final grading, magbigay ako ng final exam. Ang final exam ko may mga tanong na ganito. Kung nagbigay ako ng tanong sa mga estudyanteng ito, ibig bang sabihin na ako ay hindi nakakaalam? Hindi ko alam nga bagsak ito si Juan de la Cruz, bagsak ito si Pedro, bagsak ito in fact, alam ko naman bagsak sila eh. Without the examination, alam ko nga bagsak talaga, hindi ito maka-final exam. Dahil ang aking final exam, based on the daily quizzes. Sa daily quizzes ay nandoon sa 1, 2, 3 lang kuha na out of 1 to 20. Every day nagbigay ako. So without the final exam, even without the final exam, I know them na hindi sila makapasa. Pero sa final exam, kung hindi ko sila isasali sa final exam, i-diretso ko lang sa grading na final exam failed kayo, iti injustice sa kanila. Therefore, bigyan ko silang examination or tanong during the final exam to make just sa kanila. At lalo na yung mga parents, although alam niya na hindi siya makapasa, pero yung mga parents, yung mga kamag-anak, yung mga kapatid, yung ang lolo, bakit binagsak mo ito? O magtanong sila. Alam ng anak nila nga bagsak talaga sila, pero yung mga lolo, yung kamag-anak hindi alam, sasabihin ko, tingnan mo ang exam, final exam. Nagbagayin ako ng final exam, bagsak sila. Daily quizzes. So, although alam ko na nga bagsak sila, okay, magbigay pa rin ako ng exam for justice. Alaman niya sa sarili niya, bilang estudyante na bagsak siya, pero yung mga kabag-anak, yung parents, sabi niya, palagi itong presenta, malaki ang baon nito bakit ito ma'am, bakit ito sir, bakit ito absent, bakit ito ay failed. Okay? Nandito ang exam. When regards to Jesus Christ, okay, sa final judgment, the day of resurrection, sa paniniwala ng mga Muslim, all human being will be resurrected. Not only human being, lahat ng may buhay, including insects and animals, will be resurrected. And Allah will give them the final judgment. Just judgment. Lahat ng mga propita, bubuhayin ng Allah at iipunin ang lahat ng mga propita with their group. Sa kapanahonan ni Moses, mga tauhan ni Moses. Sa panahonan ni Ibrahim, yung mga tauhan sa panahon ni Ibrahim. Sa panahonan ni Adam, yung mga tao sa kapanahonan ni Adam. And every prophet, and every dispensation sa kapanahonan nila, doon sila sa grupo. Sa kapanahonan ni Jesus, yung mga tao sa kapanahonan ni Jesus. Now, ang punto, bakit ba tatanungin ng Allah si Jesus? Okay. Alam ba ng Allah? Alam. Pero tatanungin niya, for what? Para kay Jesus, hindi nagtanong ang Allah para malaman niya. Hindi siya rin nagtanong para malaman ni Jesus. Okay? Nagtanong si Allah para malaman ng mga grupo ng mga tao, lalo na yung sumasamba sa Kanya, kagaya sa iyo, Mr. Wendell, na you are insisting na Jesus Christ nagtuturo ng siya ay Diyos, siya ay part of the Trinity. You are really insisting na siya ganon, ay yan ang tinuturo niya. And billions of people insisting that Jesus Christ teaching him as a part of the Trinity, ang iba naman part of duality, kasi may dualitarian, ang iba naman ay monotheist, ay si Jesus naman. So there are billions of mga tao nga nag-iba-iba ang mentality. Tanungin ito si Jesucristo for the sake, para sa mga tao nga mabigyan nilang hustisya, marinig nila mula sa bunganga na sa mahal na prophet nga si Jesucristo, nga sasabihin ni Jesucristo, Ya Allah, ikaw nakakaalam, kung ako man ay nagtuturo nga sambahin ako at ang aking ina, ikaw ay nakakaalam. Hindi ako nagtuturo kung hindi mo ito sinasabi sa akin. So dito ay si Jesucristo ay nagtuturo lang. If you continue the reading the verses, nagtuturo si Jesucristo nga hindi talaga siya nagtuturo, nga siya ang masambahin siya. Okay? So dito mga kapatid, si Allah alam niya, pero tinatanong si Jesucristo hindi para malaman ni Kristo or malaman ng Allah, kundi malaman sa mga tao katulad mo, Mr. Wendell, nga you are insisting nga si Jesucristo ay nagtuturo nga siya ang Diyos. Sa panahon nga bubuhayin ikaw at nandoon din si Jesucristo, doon mo malalaman nga si Jesucristo talaga ay hindi nagtuturo mula mismo sa bibig ni Jesucristo. Okay? Dahil sa araw ng paghukom, lahat ng mga tao
Hindi lang ikaw, Mr. Windy, lahat ng mga tao, billions of people who are claiming to be the follower of Abraham, follower of Moses, follower of Muhammad, follower of every prophet. Yet, iba-iba ang kanilang ginagawa sa araw ng paghukom. Doon nila malalaman ang propita na mismo ang kanilang ina-accept na sinusunod ang magsasalita na hindi ako nagtuturo ng ganyan. Nandito na tayo ngayon. Kung nagtatanong pala ay hindi alam ng Panginoon, so dito tayo sa iyong logic, Mr. Wendell. Magbato nga sabi ko sa iyo, Mr. Wendell. Kung kayo po ay magbabato, isipin nyo mo muna, kumagang parang suntok, stepping ang iyong footwork muna, titingnan mo, baka matumba ka. Ha? Bumabato ka sa amin, pero palay, ang sa iyong Biblia, ano ba nasulat sa Biblia? Tungkol sa ang Diyos ay nagtatanong. Yun ang ginawa mong malaking issue, Mr. Wendell. Kasi nagtatanong daw si Allah tungkol sa pangyayari na si Hesukristo ay tinatanong sa araw ng paghukom kung ikaw ba ay nagpasamba sa iyong sarili at sa iyong ina. So, dito tayo ngayon, titingnan natin ang sa Biblia. And dito sa Biblia, mabasa natin sa Genesis 4:6, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 9. Ang Diyos nagtatanong kay Cain. Yung pinatay niya si Abel, tinanong niya, saan si Abel? Anong sagot ni anong sagot ni Cain? Am I brother's keeper? Ako ba ang tagabantay? Ako ba ang tagabantay ni basahin ko? Okay? Genesis chapter 4 verse 6 to 9. And the Lord said, I quote, and the Lord said to Cain, why are you angry? Bakit ikaw nagalit? Hindi ba alam ng Diyos Hindi ba alam ng Diyos bakit nagalit si Cain? Why is your face downcast? Bakit mukha mo ay yumuyuko ka? At continue dito, nga dinala ni, i-shortcut ko na lang story, dinala ni Cain, sinabi niya si Abel, nga punta tayo doon sa field, doon sa farm, or doon sa saan. Punta tayo doon. So madaling sabi, pinatay niya si Abel, nagalit siya at pinatay niya si Abel. Yung namatay na si Abel, according to the story, ang Diyos tinanong niya si Cain, Cain, where is your brother, Abel? Sumagot si Cain, am I brother's keeper? Ako ba'y gwardya, tagabantay sa aking kapatid? Nagtanong ang Diyos, hindi niya alam pala, bakit nagalit, bakit nakayuko, bakit yung pinatay, hindi niya alam. Kung pinatay o hindi. Di ba ba? Kasi nagtanong Yun ang logic mo, Mr. Wendell. Pag ang Diyos ay nagtatanong, hindi niya alam. Ang masaklapan nito ay nangyayari na. Ang sa Islam, yung tungkol kay Jesus, wala pa. By God, or sinabi ng Panginoon sa mangyayari in the future. Pero ang sa Bible, nangyari na. Si Satanas naman, si Job, ang istorya naman si Job. Alam niyo si Job? Si Ayub, sa Arabic, Ayub. Job, chapter 1, verse 6 to 8. Sabi nila, wala daw makapunta sa langit kung di magdaan ni Jesus. Ay, umakit si Satanas Hindi dumaan kay Hesukristo. At ang doon na siya sa langit. Anong ginawa ng Diyos? Sinabi dito, one day the sons of God came to present themselves before the Lord. And Satan also came with them. Where have you come from? Where have you come from? Saan ka galing? Said the Lord to Satan. Said the Lord to Satan. Nagtanong ang Diyos kung saan ka galing. Hindi alam ng Diyos pala kung saan galing si Satanas. Totoong tunay na Diyos, mga kapatid, meron palang hindi alam si Allah sa araw ng paghukom, kaya siya ay nagtanong. Di ba ba? Batay sa pahayag, tinanong ni Sumagot si Satanas, sabi niya, from roaming through the earth, he replied, and walking back and forth in it. Naglaboy-laboy lang ako sa mundo. Ito ako, going back, nag-roaming around lang ako. Ay, nagtanong ang Diyos kung saan ka galing.
Saan ka galing? Hindi alam ng Diyos. Pangyayari na ito nandyan sa Biblia, Mr. Wendell. Ha? Ang tungkol naman kay Adan, tandaan ninyo, Mr. Wendell, kay Adan at ni Eva, yung kumain sila sa prutas, hindi na alam ng Diyos. Kumain si Adan at si Eva ng prutas. Bakit? Saan mabasa? Mabasa yan sa Biblia. Chapter 3, Genesis, verse 8 to 12. Yung ang Diyos ay bumaba doon sa Garden of Eden, sumigaw ang Diyos, saan ka naroroon? Tinawag niya si Adam, hinahanap niya. Saan ka naroroon? Ang sinabi naman ni Adam, dito ako nagtago. Bakit ikaw nagtago? Sinabi ng Diyos. Sinong nagsabi? Sabi niya, ako'y hubad. Nagtago ako dahil hubad. Sabi naman ng Diyos, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inuutos ko sa iyong huwag mong kainin? Naku, hindi pala alam ng Diyos na kumain. Nangyari na ito, di ba? Past na ito eh. Dumating ang Diyos, nakakain na sila. Ay hindi alam ng Diyos. Mas grabe ito, mga bigat. Genesis chapter 3, verse 8 to 12. Dito sa Islam, Mr. Wendell, i-explain ko sa iyo para maintindihan mo. Itong pangyayari na sinabi ng Allah sa Quran, hindi pa ito naganap. Future pa ito. Hindi ka pa isinilang at lulo sa lulo mo hindi pa isinilang, ay sinabi na ito ng Allah nga mangyayari in the day of resurrection. Future pa. Future pa ito. Totoong tunay na Diyos, mga kapatid, edi meron palang hindi alam si Allah sa araw ng paghukom, kaya siya ay nagtanong. Di ba ba? Batay sa pahayag, tinanong ni Tungkol ito sa pangyayari in the future, si Kristo, tinatanong ng Allah bilang warning din ito sa mga tao ngayon na sumasamba sa Kanya. At sa araw ng paghukom, yung mga taong matitigas ang ulo, yung sumasamba kay Jesus, wala na kayong rason. Hindi na kayo makarason. Dahil sinabi ng Allah mismo at sinabi din ni Kristo mismo na banggit ito sa future dahil ang Allah, sa kagustuhan ng Allah, sa kapangyarihan ng Allah, sa kaalaman ng Allah, binigay ito bilang warning sa inyo para yung mga taong nagsamba kay Kristo bilang Diyos, wala na kayong lusot sa araw ng paghuhukom. Dahil ito ang main purpose ng Allah. Bakit sinabi niya ito? Sinabi niya ito, again, para warning sa mga taong sasamba ni Kristo. At ang yung mga taong hindi man sila nakaabot sa Quran, doon sa araw ng paghukom, dahil ang Quran huli na dumating, although sinabi na in the Old Testament, sambahin lamang ang Allah, in the day of judgment, mananagot sila kung sinasamba nila si Kristo. Dahil si Kristo ay hindi nagtuturo. Kailanman siya nagsasabi, sambahin ninyo ako dahil ako ang nag-iisang Diyos or I am the part of the Trinity, sambahin nyo ako. Sa araw ng paghukom, mananagot kayo, Mr. Wendell, sa iyong mga sakupan, sa inyong mga kamag-anak, sa iyong tagasunod. Dahil sinabi na winarningan na kayo ng Panginoon ng Allah, pinakita na nga si Kristo ay hindi nagtuturo nga siya ay sambahin at hindi siya nagtuturo nga siya lamang ang nag-iisang Diyos or a part of the Trinity. Maraming salamat mga kaibigan sa iyong pakikinig. I will say subhanakallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.